Ito mga brosis, gumawa ako ng maliit na diagram kung saan makikita yung influence ng mga elites, oligarchy, at saka ng mga imperialista na tinatawag natin galing sa West, kung paano nila kinukontrol ang gobyerno natin. Sa paanong paraan? Una, naghahanap sila ng politician. So yung politician yung magiging parang middleman, parang sila yung magiging puppet. Sila yung mga magsasagawa ng mga execution sa government, like magpapasa ng mga batas at saka mag-i-enforce ng batas. Okay? Yung mga politicians. Yung mga politicians, tayo ang nagluluklok dyan. Tayo ang bumuboto dyan. Okay? Tayo ang pumipili kung sino ang uupo sa pwesto. Yan, mga politicians. Mula presidente hanggang barangay chairman, tayo ang bumuboto dyan. Okay? Ito yung hint. Tayo ang bumuboto sa mga kandidato. Pero hindi tayo ang bumuboto or pumipili ng magiging mga kandidato. Okay? Hindi tayo ang nagsasabi na, oh, ikaw tumakbo ka, ikaw tumakbo ka, ikaw tumakbo ka. Hindi tayo ang pwedeng mamili kung sino ang ilalagay natin bilang mga kandidato. Okay? Kung ganon, kung hindi tayo ang mamimili bilang mamamayan kung sino ang pwedeng tumakbo at hindi, sino ngayon ang namimili nun? Sino ang namimili sa mga kandidato na yan? Ang namimili ay ang mga, oligarchs. Sila na naman, oligarchs. So, sa papanong paraan? Sa pamamagitan ng impluensya nila at sa pamamagitan ng pagpopondo, pagsuporta, pagbibigay ng pera. So, marami silang paraan para mabili nila yung politiko na gusto nilang patakbuhin. Okay? Siyempre, hindi ka makakatakbo sa Pilipinas kung wala kang kapital or wala kang pera, wala kang pondo para sa kampanya, para tumakbo. Magastos ang makinarya, magastos ang tumakbo. Depende sa posisyon mo, mas mataas ang posisyon mo, mas malaki ang gastos mo. Dahil may makinarya ka dapat. Gagastos ka sa tao, gagastos ka sa TV station, gagamit ka sa social media trolls or presence, gagastos ka sa mga campaign materials. Yung iba nagbo-vote buying pa, so napakalaki ng gagastosin mo. Okay, lilibot ka sa Pilipinas, at kung wala kang pera, hindi mo kakayanin. Kaya ang ending, makikipagsabwatan ka sa may pera. Sino yung may pera? Yan yung mga oligarko. Mga bankers, mga corporations, mga oligarchs, mga elites, mga imperialista galing sa ibang bansa, pinupondohan tayo, mga colonial masters. So sila yung nagpopondo dun sa mga politiko na gagawin nilang puppet. Pag nanalo yung politiko na yon, then hawak nila ngayon yon. So kung ano man ang sabihin ng mga oligarkong ito, masusunod dahil sila na yung master, sila yung nagpondo Okay? Ano-ano ba yung mga taktika na ginagawa nila para mapasunod nila yung mga politiko? Kaya it doesn't matter kahit sinong politiko nilagay mo dyan, in the end, makokontrol nila, mahawakan nila. Una, strategy nila, funding, support, pinupondohan nila, gaya na sinabi ko kanina. Pangalawa, blackmail or leverage. Ibig sabihin, kung may nalalaman yung mga oligarchs tungkol sa maduming gawain ng politiko na yon, gagamitin nila yung leverage para mapasunod nila. Bi-blackmailing nila yung politiko na yon. Okay, katulad ng ginawa kay Trump, 'di ba? Bina-blackmail si Trump ng mga elite kasi kapag hindi sumunod si Trump, ilalabas nila na involved siya sa Epstein files. Okay, ganun. Ganun yung leverage na ginagawa nila or sa Epstein scandals. Then laws and agendas, regulatory chapters, subsides. So ginagamit nila yung mismong batas laban dun sa mga blackmailin nila. Okay? Gagamitin nila yung batas. Katulad ginawa nila kay BP Sara. Gagamitin nila yung impeachment, yung law para intimidate si Sara. Gagamitin nila yung law against kay Kiko Barsaga. Lahat ng critical sa corruption sa gobyerno, ginagamitan nila ng law para mapasunod nila. Okay? So, oligarchic profit and power, enhance wealth, political shield. Ginagamit nga nila yung kapangyarihan nila, yung control nila sa mga politicians para protektahan ang kanilang mga agenda at kanilang mga negosyo. So, nag-hire sila ng mga politiko, mambabatas, naggagawa ng batas para sa kanila, para sa kanilang mga negosyo at kanilang mga agenda. Yun ang purpose, yun ang reason kung bakit nagbabayad at bumibili sila ng mga politiko, mga mambabatas. Okay?
So, ganyan tumatakbo ang sistema. So, 'pag alam mong ganitong tumatakbo ang sistema, it doesn't matter kung sino ang uupo na presidente. In the end, magiging puppet lang ng mga oligarchs kung walang paninindigan yung presidente na yon. The only president na nakita ko na pumalag sa mga oligarkiya na yan ay si Duterte lang. At may mga several politicians nakita ko na pumapalag diyan, like Kiko Barsaga. So, hopefully dumami pa ang tulad ni Duterte at saka ni Kiko Barsaga. And hopefully tulungan natin sila na maparami yung ganitong klaseng mga kaalaman para ah, para matanggal na yung ganitong kurap na sistema na ginagawa sa atin ng oligarkiya. So, kung may mga tanong ka, comment down below, follow us, link in my bio.